Kaugnay pa rin ang usapin na yan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, makakausap natin sa linya ng komunikasyon ang dating senador, Senator Antonio Trillanes IV, ang nagsampaho ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dun sa International Criminal Court. Si Bombo Dennis Hamito po ito at live po tayo ngayon sa 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program, Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Bombo Dennis, at sa lahat ng mga himpilan ng Bombo Radio all over the country at sa inyo mga listeners. Okay, Mr. Senator, ano po ang inyong reaksyon muna doon sa maleta skandal umano ng grupo nitong si Attorney Levito Baligod at ng mga nagpapakilala na dating tauhan ng Philippine Marines kung saan kabilang yung inyong pangalan sa kinakaladkad ho nila sa naturang issue? Gaya po ng mga nasabi ko sa mga nauna kong interview, ito ay mariing tinatanggi ko na nakatanggap ako ng $2 million o kung ano man halaga mula kay saldi ko para sa mga ICC investigation o para kung anumang purpose. Hindi po nangyari yan, hindi po totoo yan. At ang aligasyon na yan ng nila Levi Baligod at yung 18 na dating sundalo ay paninira lamang sa kredibilidad ng ICC dahil nasa gitna tayo ngayon ng confirmation of charges hearing. Yan po ang intention nila. Kasi alam nyo po, simula last year, pinapag-usapan niyang mga mali-maleta na yan, yung flood control scam na yan, ni Ugong man lang or chismis, wala hong lumabas tungkol sa ICC or pera na naibigay sa akin. Wala. Tapos ngayon, sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos, nung Martes lang nila inilabas ito. So, highly suspicious and very malicious yung kanilang objective dito. At dahil dyan, tayo po ay magpa-file ng cyber libel case laban kay Levi Baligod, Mike Defensor, at sa lahat nung umattend nung press ko na yon. Dahil ho ito'y naihain na kanina dyan sa Office of the Ombudsman, kayo ho ba ay nagkaroon na ng hakbang upang makakuha ng affidavit, Mr. Senator, para sa inyong anumang aksyon? Kagaya ng binabanggit ho ninyo, you're trying to file a cyber libel charges against them. Opo, tayo po ay nakakuha ng kopya kasi sinirculate nila eh. Talagang they made sure na kumalat yung affidavit na yon. So, yun ang gagamitin namin na formal na basihan. At titignan natin ngayon kung kaya nilang panindigan yung mga aligasyon nila. At ito po, maidagdag ko lang, yun pong ginawa nila na in-expose yung mga identities ng mga ICC investigators, pati yung mga testigo. At dahil doon ay nalagay sila sa peligro, yan po ay bawal sa Article 70 ng Rome Statute. Violation po yan. Yan yung obstruction of justice na tinatawag. At yung ICC mismo ang pwedeng mag-file sa kanila at malamang pa-filean itong mga ito. Dahil hindi po pwede yan kasi obviously ang gusto nilang mangyari ay masabotahe yung buong proceedings. Kaya nila ginawa yun. Mr. Senator, is there any action na po from your end na mag-communicate sa International Criminal Court, kagaya ho ng binabanggit ninyo na dapat pala ICC yung mag-file ng action against them? Is there any so far communication or action from your end? Alam po nila yan na namomonitor nila yung mga nangyayari dito kaya nag-issue nga po sila ng statement at tinatapos lang namin itong investigasyon namin kung sino ang nasa likod nito. Kasi obviously well-funded ito, itong operation na to. Hindi naman nangyayari yan na basta-basta. Kaya pag natapos po yan, lahat po nung mga nakalap namin impormasyon, ipapasa namin sa ICC na sa ganon sila na ang magte-take up nung action. Okay. May nagbabanggit ho sa amin na may duda sila dun sa timing
dahil sa bisperas ho ng EDSA People Power Anniversary ho ito nangyari yung kanilang press conference at yung venue ay Club Filipino. So sa inyo pong pagtingin, ano ho ang inyong obserbasyon doon sa ganong anggulo, Mr. Senator? I totally agree po, Bombo Dennis, ano? Buti na i-mention nyo. Kasi nga, biruin nyo, bisperas ng EDSA People Power Revolution anniversary, at yun nga, dun sa historic Club Filipino nila ginawa. Tapos nakita nyo, may mga pakanta-kanta pa yung mga umattend. Parang talagang they are doing a patriotic thing. Eh ano bang patriotic doon? Sabi ko nga, assuming na na talagang nagbantay sila doon sa ICC. Sabi nila simula pa December 2023. Kung talagang may karumal-dumal na doon sa ginagawa nila na yon, eh bakit ngayon lang sila lumabas? Nung lumabas si Gutesa, ba't hindi sila doon lumabas? Bakit wala pa bang naglalagay sa kanila ng medyo malaki-laki? Kaya hindi sila lumalabas? 'Di ba wala namang mali kung sila ang nag-provide ng security doon sa ICC nag-investigate dito. Sila yung secure doon sa mga testigo. Wala namang krimen doon, walang illegal doon, hindi karumal-dumal yon. Yun ang patriotic thing to do. 'Di ba? Pero yung ginawa nila na in-expose nila yung mga pangalan, pinicturean nila yung mga investigador, pati yung testigo, para saan yun? Para matunto ng mga hitman ni Duterte? Para wala nang maihaharap na testigo dun sa ICC? So yun ang problema dito. Kaya I agree po, kailangan imbestigahan yung destabilization angle na yan. And I'm sure, ginagawa na yan ng NBI. At pagka pinatawag itong 18 na mga dating sundalo na ito, pag in-interview sila isa-isa, maniwala po kayo, pipiyok yan. Sasabihin nila kung sino yung nagbigay sa kanila ng pera, sino yung turo sa kanila kung anong sasabihin, sino yung nag-orchestrate nito ng lahat. Lahat yan, kakanta po yan. Maniwala po kayo. Okay. Mr. Senator, nagsalita na rin ho ang Armed Forces of the Philippines at may question sila doon sa nagpapakilala na ilan doon sa 18 na mga personalidad na nagsabi, galing po kay Attorney Baligon na mga ex-Marines, ika niya. No? Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, may ilan ho doon hindi bahagi ng Philippine Marines. So ano ho ang nakikita ho ninyo dito? At do you have any knowledge about them personally or may encounter na po ba kayo? Sapagkat kayo ay from the Philippine Navy at may mga malalim din po yung mga kakilala po ninyo dyan. And ano ho yung mga background so far na nalaman nyo tungkol sa kanila? Ito po, I agree po dun sa in-announce ng AFP at Philippine Navy regarding yung mga pagkatao ng mga dating sundalo na yan. Ang sinasabi nila, at least dalawa doon ay hindi sundalo at yung karamihan ay mga na-discharge dishonorably sa serbisyo. Merong mga nag-awol, merong mga kung ano mang iba't ibang kaso. So, merong ganong mga background sila. At ano po ito, no? Sa akin naman, kahit ano pa yung estado nila, ang importante lang naman dito, magsabi lang sila ng totoo. Yun lang naman yun eh. Kaso ang sinabi nila na party na totoo, eh mali pa. Imbis na hindi nila ini-expose yung pagbabantay ng mga testigo, eh yun pa yung ginawa. Ngayon, kailangan i-secure yung mga testigo niya kasi pinangalanan eh. At pinicturan. Kaya ngayon nagkukumahog kami kung paano proteksyonan yung mga testigo na yon. Eh sila nung kinuha nila yung trabaho na yon, tinanggap nila ng buong puso. Tapos ngayon como binigyan sila ng mas malaki na incentive nung kabila gagawin nila yan. Tapos para mas importante yung kanilang testimonya,
suddenly, gagawa nila ng magic na $2 million. So, wala pong, papanong $2 million? Doon po sa mga kababayan nating na nakikinig, no? Na, na sanay mag-abroad, paano ka maglalabas ng $2 million kung ibibigay mo dito sa investigators? Hindi pwede hugawin yan. Hindi pwedeng ilagay mo lang sa bagahe mo yan at ilabas mo. O pangalawa, ngayon kung sinasabi nilang pang-suporta dito sa operation dito, bakit kailangan i-convert sa dollars? Ang bayad naman sa mga gastusin dito, peso. So, talagang kailangan lang nila mag-imbento ng $2 million para magkaroon ng saysay yung mga ibang bits of truth na isinama nila. Ganun lang po yun. Finally, Mr. Senator, ilang araw na ho na umuusad itong confirmation of charges. Pangatlong araw na ho ito ngayon. Yes. Bilang petitioner ho dito sa kaso na ito, are you satisfied dun ho sa nagiging takbo ngayon ng proseso dyan sa International Criminal Court? Ano po, so far po, I'm very satisfied. Nakita naman po natin, very professional yung pagkamada ng mga prosecutors. Talagang evidence-based sila. At nakita nyo naman, hindi gawa-gawa ito. Hindi ito mga kathang isip o yung mga testimonyang hausyaw. Hindi. Talagang nakita nyo. Solid. Tapos dun sa depensa naman, drama yung kanilang pinaiiral. Itong si Kaufman, and by the way, si Kaufman, hindi ako magugulat kung gagamitin niya yung presko na yan nung Martes para sasabihin niya, hihingi siya ng mistrial para masasabotahe yung buong proceedings. Kaya, hindi ako magugulat kung ganyan ang gagawin. But to answer your question, ultimately, kung wala nang ibang mga delaying tactic, mauuwi ito sa full-blown trial siguro by May or June. Mr. Senator, bago tayo magpaalam, siguro pahabol na lang. Mensahe po ninyo doon sa mga co-perpetrators. Pinangalanan na kasi. Dati hindi tinatanggap nung ilang nasa panig ho nitong depensa dahil hindi official na nanggaling sa International Criminal Court. Pero napangalanan na ho, nabanggit na, and may presentation. So, ano ho tingin po ninyo dito? At lalo na doon sa mga hindi pa ho lumulutang ng mga personalities. Ganito po, at this point in time, nag-aantay na lang tayo ng mga warrant of arrest pa, probably kay Bongo at kay Albayalde. So, 4 yan sila na total na may isyuhan ng warrant. Yung isa sa kasi sa co-perpetrator namatay na. Yung iba ay may pagkakataon sila magsalita at ng katotohanan para hindi sila totally masangkot dyan. Pero regardless whether they will cooperate or not, tutuloy-tuloy po ito. Uusad itong kaso na to at ito ang importante. Kailangan pong malaman ng mga kababayan natin, kaya nakakulong po si Duterte ay dahil inabuso niya yung kanyang kapangyarihan nung siya ay Pangulo. Dapat pinapangalagaan niya ang kapakanan ng mga kababayan natin, pero ginawa niya, pinatay niya. Kung may kriminal sana, dapat kinulong niya. Kung may adik, dapat pinarehab niya. At ito po, naalaman natin, yung palang lahat na yan, panlin lang kasi meron siyang sariling drug lord, itong si Michael Yang, nakapartner niya. Kaya nung pinagpapatay nila yung kompetensya nila, nasolo na nila yung illegal drug trade. At yan po rin ang lalabas doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ilalabas po natin yung mga dividendo na pumasok sa bank accounts ng mga miyembro ng Duterte family. Yun po. Okay, with that, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo'y nakausap namin sa mga oras po na ito, former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang mismong petitioner ho ng mga kaso dyan sa International Criminal Court laban kay former President Rodrigo Roa Duterte, si former Senator Antonio Trillanes IV. At
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.